yung isang ito pa yung isang nakakalap natin na malupit. Sabi nito ni Vince Dizon, ewan ko si Vince Dizon, natuyo na rin yung utak eh. Di ko alam kung ilasimento na rin nasinghot nito, hindi na rin nag-function yung utak. Sabi daw ng Pangulo, ihinto muna natin yung pagnanakaw. Anak ng tokwa. Ihinto muna. Pag sinabi mong ihinto muna, pansamantala, putang ina nyo. Mga hayop kayo talaga. Pag sinabi mong ihinto muna, pansamantala yan. So kung pansamantalang ihihinto, kailan nyo ibabalik, mga hayop kayo? So ibig sabihin, babalik pa yan. Yung pagnanakaw. Kaya naman pala meron silang kampanya na gusto nilang i-extend etong termino ni Pangulong Marcos. I-extend mo. I-extend mo yung pagnanakaw nila? Question yun Magnanakaw ba sila? Yung tatay niya, alam ko magnanakaw. Ngayon, ang daming nanakaw na pera ng taong bayan. Sino pumirma? Siya pumirma. Sino may kasalanan? Kung pinirmahan niya yun, makakapagnakaw ba yung mga naglagay ng insertion dun? Yung mga proyekto na yun, mapopondohan ba yung mga proyektong mga multo kung hindi niya pinirmahan yung budget para dun? Tapos sasabihin niya wala siyang kasalanan? Hayop! Ihinto muna natin yung pagnanakaw. Wow! Nahiya naman kami sa inyo. Sana wag nyo nang ihinto. Nakakahiya naman. Ito pa isa. Ito pa isa. Naku po, si Anjo Iliana, dami-daming sinasabi tungkol kay Tito Sen. Meron daw si Tito Sen, di umano, nakabit. Grabe, tanda na niya na. Tumatayo pa ba yan? Meron daw bet ka. Tapos, meron daw di umanong mga vlogger na pinapa-atake kay Anjo Iliana. At sabi ni Anjo, pag hindi ako hinintuan ng mga pina-activate mo na mga vlogger mo, yari ka sa akin, ilalabas ko yung kabit mo na kabit din ng kapatid mo. Oy, grabe naman. Sino ba yun? Sino ba yung sinasabi mo? Anjo Iliana, nakabit ng kabit ng kabit ng kabit. Kabitan? Kamang gano'n, kala ko ba mga moral yung mga yan? Kala ko ba mababait, matitino yung mga yan? Bakit may mga ganyang kabit-kabitan? Sino ba yan? Basta ako, paborito kong artista, yung nasa Notting Hill. Yung nasa Notting Hill, kilala niyo yun? Yung babae doon. Favorite ko na artista yon. Tsaka paborito ko yan, yung Notting Hill na love story. Yung babae doon, favorite ko. Yung kamukha ko kasi yung bida doon si Hugh Grant. Kamukha ko yun Yung kapartner niya doon, ang ganda. Mabalik tayo doon sa tanong. Sino kaya yung sinasabi kasing kabit na yan? Grabe ka naman, Anjo. Yung kabit na sinasabi mo, ibig sabihin may kabit siya tapos syota din ng kapatid niya. Ano ba naman yung mga ganyan chismis? Politika lang tayo. Pero ito si Anjo, very vocal siya sa kanyang political views. Sinasabi niya talaga na pinakamagaling na presidente si Duterte at sinasabi niya talaga na hindi siya masaya sa nangyayari ngayon. Sabi niya pa nga kay Tito Soto Tito Sen, bakit ba dati nung nasa Itbulaga ako boss ka, lahat ng gusto mo nasusunod? Wala na ako sa Itbulaga, pati ba naman yung gusto mo masunod? Nasuportahan ko yung yung amo mo na kurakot di umano. Pribado na ako, hindi na ako taga Itbulaga, baka naman pwede, pabayaan mo na akong piliin yung gusto ko na maging presidente at naging presidente ng Pilipinas. Wag mo sa akin i-impose na kailangan kong suportahan yung presidenteng sinuportahan mo dahil ang dami namang mga kabulastugan yan. So yun yung sinasabi nito. Sabi pa nito, panay ang ngiwi po ng bibig nyo, Mr. President. Totoo naman. Ganun ng ganun. May sariling utak yung kumbaga yung niya, bumabanking. Umakyat na kayo dyan sa may Marilaki. Nauso yung banking na yan noong, kasi ako batang Cubao ako Siyempre pag batang Cubao ka, dumadaan dyan sa Pituazon, dumadaan dyan sa Aurora Boulevard, yung mga patok, alam niyo yung patok na jeep?
Ang mga biyahe niyan, biyaheng Kogyo, Antipolo, Montalban, SSS Village. Oo, tapos yung mga jeep na yan, ang tatak Morales, LGS, ganyan. Sikat na sikat yan. Pag pupunta kami dyan sa may parting Rizal, nag-aabang kami niyan, no? Yung mga jeep na yan, kung sino dito taga Cubao. Yung mga Beleno, pag Baleno, ay hindi Beleno, pag Beleno, marami yung Beleno, 1, 2, 3, 4, 5, biyaheng Kogi yun. O pagka yung mga Pelvit, ganyan, pag Pelvit, mga biyaheng Montalban yan, antindi niyan, patok yan. O yung patok na jeep, yung lahat ng tugtog, kahit malungkot, may beat. Oo, doon na uso yung mga nire-remix, yung mga kanta, kahit love song, nagigisang pangsayaw. Bumabanking yan, kahit diretso naman yung daan. Diretso yung daan, pero pinababanking nila yan. Pinasigsag-sigsag nila yan sa Marcos Highway, sa Pituason, at saka dyan sa may Aurora Boulevard. Kaya nga dyan sa may Barangka, hindi na pinadaan dyan yung mga biyaheng San Mateo. Kasi nga, marami silang nasasagasaan dyan dahil banking ng banking. Diretso naman banking ng banking. Kaya patok siguro to si Bongbong. Patok, bakit? Diretso naman, pero banking ng banking yung nguso. Sabi nga nito ni Anjoeliana, ngiwi po ng ngiwi ang bibig nyo, Mr. President. Kumbinsido ang taong bayan na kayo ay gumagamit. Anong ginagamit? Kau naman. Baka naman, Mr. President, na kayo ay makapagpa hair follicle drug test. Which is true. Kung ikaw nagdududa ka na, public office is public trust, dapat pag merong nagsasalita, merong humihiling sa'yo, dapat pinagbibigyan mo. Well, again, Anjoeliana is just one person, but sa totoo lang, hindi lang naman siya ang nakakapansin ng gano'n yung nguso ni Bongbong. Pati naman yung mga kababayan natin nakikita. Yung kanyang ngiwi, yung kanyang pag-utal-utal, at yung kanyang pabago-bago ng isip, saan ka mamakakita? Pumunta ka doon sa isang presidente ng pinakamalaking bansa, kinamayan mo, kasi ang lakas ng tama mo. Bakit? Feeling mo, mapapahiya siya, or feeling mo, magagalit siya sa'yo, at nakakahiya kung hindi mo siya kakamayan. Kung di ka ba naman ogag, ikaw lang naman ang kumamay sa kanya, nag-breach ka ng protocol, tas feeling mo tama yung ginawa mo. Tapos ngayon, pinopost niya sa kanyang social media na nagkamayan sila. Well, in fact, he breached the protocol just for him to have a photo na kinakamayan siya ni Xi Jinping. Di ba nakakahiya yan? Yung mga gumagawa ng ganyan, matigas ang muka. Alam mo kung sino yung mga matitigas ang muka? Yung mga sabog. Sapagka yung kausap mo sabog, walang patutunguhan yung kwentuhan nyo. Kapag yung tropa pits mo sabog, walang patutunguhan yung relasyon nyo. Ngayon, lahat naman ng Pilipino, nakikita yung mga mannerisms na hindi naman normal. Yung mga mannerisms na alam mo na addict lang ang meron. Na hindi lahat ng Pilipino binibiyayaan yan ng mannerisms na yan. Yung mannerism na yan, sabi ko nga sa inyo, di ba? Marami naman tayo mga kamag-anak. Lahat naman ng klase ng kamag-anak meron tayo or kakilala. May mga kakilala tayong mga adik. Ihambing nyo yung mannerisms niya sa mga mannerisms nung mga kakilala nyo. Magtatanong ka din. Siyempre, driver ka ng bansang Pilipinas. So, kailangan sober ka. Ibig sabihin, hindi ka lasing, hindi ka sabog. So, nagre-request si Anjoeliana ng hair follicle test, which is yun naman ang panawagan natin . Kasi lahat dininay na niya . Hindi niya pa dinideny na addict siya. Never niya pa dininay yan. Pero ito ang sagot ng Malacanang. Who are you? Sino ka to demand that? Hindi ka papansinin ng Pangulo kasi sino ka ba? Oo nga naman. Sino ka ba naman, Anjoeliana? Taxpayer ka lang. Sino ka ba naman, Anjoeliana? Isa ka lang naman Pilipino na botante. Sino ka ba naman, Anjoeliana, na kung magmumultiply ka ng 30 million, binoto mo si Bongbong Marcos? So ganito ang tingin ng mga nasa palasyo sa ating mga Pilipino. Sino ba kayo? So kung ako, magsasalita ako against sa presidente, sasabihin niya sa akin, sino ka ba? Yung kapitbahay namin, kung magsasalita against sa presidente, ang sasabihin niya, sino ka ba?
Oh, so individually, tayong milyong-milyong mga Pilipino na nagrereklamo, individually sinasabi ng Malacanang, sino ka ba? So pag nagsama-sama tayo ng mga Pilipino na sinasabi ng Malacanang na sino ka ba, ang dami natin. So ibig sabihin, ang dami natin na dinidedma ng mga buwaka ng inang yan. Oh, kaya ngayon, asa pa kayo? Aasa pa kayo na binaha kayo? Aasa kayo ng tulong? Aasa kayo ng ng awa mula sa gobyerno? Who are you? Oh, yan ang sagot ni Claire Castro. Who are you? Sino ka to demand for that? Hindi ka papansinin ng Pangulo. Kasi sino ka ba? Pilipino ako. Botante ako. Nagbayad at nagbabayad ako ng buwis. Tapos, ang tanong, sino ka ba? Oh, ngayon, tanungin nyo yung mga sarili ninyo. Ilagay ninyo yung mga sarili ninyo. Ilan tayong mga Anjo Iliana na nananawagan ng drug test sa Pangulo ng Pilipinas? Ang sagot sa bawat isa sa atin, sino ka ba? Hindi ka papansinin ng Pangulo kasi sino ka ba? Wow, nagsalita naman yung somebody. Oh, grabe naman si Claire Castro, makapangmata. Dati ka rin namang walang silbing tao. O nakilala ka lang naman kasi sobrang bobo ni Bongbong at wala na siyang makuha na tanga na magtatanggol sa kanya kaya hinire ka niya. Tapos ngayon, ang taas-taas na ng tingin sa sarili mo, feeling mo somebody ka na mamatahin mo na yung mga botante ng Pilipinas, taxpayers ng Pilipinas, at sasabihing sino ba siya? Baka naman mas malaki pa yung buwis na binayaran ni Anjo Iliana buong buhay niya kaysa sa buwis na binayad mong Judas ka. Diba? Oh. Oh, yan yung mga nakalap natin. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan,
Wala